Coach Sherwin Meneses may big announcement ahead of the much-awaited matchup against Akari Power Chargers. Bubunutin na ang itinatagong weapons? Maungusan naman kaya ang bagong team ni Ced Domingo? Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Sa darating na Webes, February 29, magaganap na ang isa sa mga pinaka-inaabangang matchups ngayong PVL All-Filipino Conference 2024. Sa wakas, makakalaban ng Creamline ang bagong koponan ni Ced Domingo na Akari Power Chargers. Marami nga ang naiintriga sa bakbakan na ito dahil excited silang makita ang banggaang Ced at Tots Carlos. Matatandaang nagkaroon ng lamat ang relasyon ng dalawa at ito pa nga ang itinuturong dahilan kung bakit lumipat ang nasabing middle blocker sa ibang team. Ito'y kahit pa sinabi niya nang hindi siya ni-renew ng CCS kaya lumipat na lang siya sa Akari. Pero kahit na excited ang maraming fans, hindi pa sigurado kung maglalaro si Ced sa araw na yan o kung mabibigyan siya ng mahabang playing time dahil nagsisimula pa lang siyang mag-ensayo sa kupunan. Hindi pa nga ganun kaayos ang kanyang connection with their new setter, kaya naman naka 2 points lang siya sa kanilang 4-set loss against the Signal HT Spikers. Samantala, medyo hindi naman naging madali para sa Creamline na talunin ang kanilang first opponent na Farm Fresh Foxies. Umabot pa nga sa 34-36 ang score sa first set at ito ang maituturing na longest set ngayong conference so far. Tila may first game jitters nga ang Cool Smashers dahil sandamakmak na errors ang nagawa nila. Gayunpaman, nakuha pa rin nila ang inaasam-asam na panalo in 4 sets. Bago pa magsimula ang laban, ipinakita ng nasa sideline ang new recruits ng CCS na sina Bea De Leon, Denden Lazaro at Deej Rodriguez. Hindi sila nakasuot ng pink jersey, indikasyon na hindi sila ipapasok ni Coach Sherwin sa larong iyon. Marami ang nanghinayang dahil excited pa naman silang mapanood ang mga bagong players ng team at makita kung fit pa talaga sila sa sistema. Sa isang post-game interview, ipinaliwanag naman ni Coach Sherwin kung bakit hindi pinaglaro sina BDL at Denden. Una niyang sinabi na gusto naman daw talaga ng coaching staff na makita na in action ng mga bagong recruits. Kaya lang ay kinapos daw sila sa health protocol ng team kaya hindi sila pwedeng i-inject sa game noong Sabado. Gusto na rin maglaro sila kaso yung protocol dun sa health medyo kapos pa sila. So, kasi galing sila sa therapy so hindi pa masyado naka-ensayo ng maganda. So, we have 3 days to prepare naman sa Thursday. Pero sa pagtatapos ng kanyang interview, may isang big announcement si Coach Sherwin na ikina-excite lalo ng mga fans. Sa Webes daw ay sigurado nang maglalaro ang mga bagong recruits laban sa Akari Power Chargers. Strategic move ito lalo na sa middle dahil inaasahan na mas patatangkarin pa ni Bea ang gitna ng defending champs lalo na't puro matatangkad ang mga players ng kanilang kalaban. Baka nga ipagpahinga muna si Risa Sato na 5'9 lang ang height para magbigay daan sa mas matangkad at mas defensive player na si BDL. Expect sa Thursday maglalaro sila so inhalans ka na. Sa Thursday maglalaro na yung dalawang bago na. Talaga namang kaabang-abang ang magiging contributions nila De Leon, Lazaro Revilla at Rodriguez sa upcoming game ng Creamline. Dito na makikita kung tama ba ang naging desisyon ng koponan na kunin ang serbisyo nila kapalit ng mga nawalang key players. Pagkakataon na rin nila ito para maipakita ang pagiging competitive sa loob ng court at ma-adapt ang winning mindset ng team. Good luck on your next game, Creamline Cool Smashers! And that's it mga Kavali News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.